Magsisimula ang ika-9 na chapter ng solo leveling kung saan ang mga batong statwa ay nagsimula ng kumilos at kaagad nga itong napansin ng lahat na. At ito nga ay pantungo sa kinaroroonan ng 6 na natititrang mga hunter. At ang lahat ng mga batong statwa ay papalapit nga sa altar. At habang naglalakad ang mga batong statwa ay meron namang asol na apoy na nawala. Dito nga ay hindi na nga nila alam ang kanilang gagawin. At hindi nga rin nila alam kung ano ang nangyayari. Nalilito nga itong mga hunter na natitira kung ano ang nangyayari dahil dito ay kinakabahan na nga sila at nagsisimula na ulit mawalan ng pag-asa. At sa tingin nga nila ay mukhang meron na namang masamang mangyayari sa pagkilos at paglapit ng mga batong statwa na papalapit sa kanila. At may napansin nga ang ating bida. Kapag tinititigan niya ang statwang bato ay tumutigil ito sa paglapit sa kanya. Kaya sinabihan niya itong si Juohi na huwag ipikit ang mga mata nito. Di na nga magawang tumingin pa ng dalaga dahil sa sobrang takot ay nanginginig na ang buong katawan nito. Iniisip nga nitong ating bida na kaparehas lang ito ng nilalaro nila nang sila ay mga bata pa. Na kapag hindi ka nakatingin ay lalapit sila. Kaya wag nga daw nilang alisin ang kanilang mga paningin sa mga statwa. Makikita nga rin dito na meron na namang isang asol na apoy na nawala. At ang isang hunter na babae sa likod ni Jinwoo ay mukhang hindi naniniwala sa ating bida, kaya ito ay nakapikit at hindi pa rin tumitingin sa mga statwa dahil sa takot. Dahil sa dumadagunggong na pag-apak ng higante ay nawala na nga sa sarili ang hunter na babae sa likod ni Jinwoo at napasigaw na nga ito sa takot. At dahil dito ay bigla na lang itong tumakbo papalayo. Kahit na sinubukan pa itong pigilan ni Jinwoo. Dahil nga sa paglabang ng babaeng hunter na ito sa altar ay may namatay na apoy na pula sa altar. Patungo nga itong tumatakbo sa pintuan na nakabukas na. At ito nga ligtas na nakarating at nakalabas sa pintuan. Dahil nga dito ay gulat na gulat sila dahil nakalabas ito ng pintuan na ligtas. Tinanong pa nga nila ang ating bida kung posible ba talaga ito. Dahil nakalabas nga ito ng buhay. At sumarado nga lang ng konti ang pintuan dahil dito. Nagtataka nga din dito si Jinwoo at natanong sa sarili kung totoo ba talaga ito. At iniisip niya na merong namamatay na asol na apoy makalipas ang ilang oras. At ang bilang ng pulang apoy ay mananatili kung ilang silang nakatayo sa bilog ng altar. Nawawala nga agad ang isang apoy kapag may lumabas dito. Ang unang pag-uutos nga ay ang pagsamba. Ang pangalawa naman ay ang pagpupuri. Ang sagot sa mga problemang ito ay hindi kagaya ng mga bugtong ng mga sphinx. Sa isip pa nga ni Jinwoo ay isa lamang bitag itong bumukas na pinto at nagbibigay ito ng maling pag-asa. Nagbukas ang pintuan na ito simula nung sumilab ang lahat ng pulang apoy. At sumasarado ito ng kaunti kapag may pulang apoy na nawawala. At ibig sabihin lang nito ay magsasarado ng tuluyan ang pintuan pag silang lahat ay nakalabas ng altar. Sa ika-3 ang panuntunan ay patunayan ang pananampalataya. Sa harap ng pagbabanta at takot. Sa harap ng matatamis na temptasyon. Ang ibig sabihin lang pangatlong kautusan ay dapat nilang patunayan ang kanilang pananalig sa kahit anumang mga pagsubukan na kanilang haharapin. Dito nga ang isa pang hunter na umaalalay kay Jinwoo ay nagpahiwatig na ng kanyang nararamdaman at humihingi na to ng tawad dahil hindi na niya kaya ang kanyang nararanasan at nararamdaman sa sitwasyon nilang kinakaharap. Dito nga ay binitawan na nito si Jinwoo na kaagad namang bumagsak sa sahig habang nagsimula na itong tumakbo. Gaya ng naunang hunter na umalis ay sinubukan din itong pigilan ni Jinwoo. Takot na gulat itong si Jinwoo dahil nga binaliwala pa rin ito ng hunter at dumiretso pa rin ito palabas ng pintuan. Nakalabas na nga ng tuluyan itong hunter at bahagyang sumarado ng kaunti ulit ang pintuan. Si Mr. Kim at Juhi ay gulat at takot din sa ginawa ng ikalawang hunter na tagumpay na nakalabas. Sumigaw na si Jinwoo na wala nang gagalaw sapagkat di na nila kakayanin kapag meron pang mawawala pa sa kanila. Dahil kapag may umalis pa ay magkakaroon na ng puwang at malalagay silang lahat sa alanganin, ito ang magiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Nagtanong na nga si Mr. Song kung ano nga ba daw ang nangyayari. At kailangan nga daw nitong ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Sagot ni Jinwoo ay kailangan daw nilang titigan ang mga statwa. Para manatili ito sa kinaroroonan nila. Hanggang sa mawala na lahat ng asol na apoy. Dahil nga daw na ang asol na apoy ang nagsisilbing orasan. Kapag naubos na nga daw itong mga asol na apoy ay magkakaroon na sila ng pagkakataon na makalabas ditong lahat ng buhay. At sambit naman ni Mr. Kim na maaaring totoo ang sinasabi nito sa kanila pero sa katotohanan lang ay meron pa ding posibilidad na magsasarado ng tuluyan ang mga pinto kapay naubusan na sila ng oras, di ba? At kung sigurado ba daw ito? At doon ay napaisip nga rin itong si Jinwoo sa totoong mangyayari kapag naubos na ang oras. At sinabi nga nito ng tapat kay Jinwoo na wala daw itong kaideya-ideya na kung sino pa ang pinakamahina sa kanila ay siya pang aasahan nila sa ganitong klasing sitwasyon na kinakaharap nila ngayon. Masyado niya daw minaliit itong ating bida. Wala nga daw itong inaasahan kahit nakatiting man lang dito sa ating bida sa bawat kasama ito sa party. Marami na nga daw ang namatay sa pagpasok ng dumyo na ito, subalit ang mga nakaligtas ay nananatiling buhay ng dahil dito kay Jinwoo. Dahil nagawa nitong resolbahin ang mga bugtong. Wika nga ni Mr. Kim ay nagpapasalamat siya dito kay Jinwoo dahil hanggang ngayon ay buhay pa siya dahil sa kanya. Nagtatakang nasambit na lamang ni Jinwoo ang pangalan ni Mr. Kim na medyo nag-aalala. Dito nga ay binitawan na ni Mr. Kim ang hawak-hawak nitong espada.
Habang bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata ay sinambit nitong meron siyang pamilya at ayaw pa nitong mamatay. Humingi na si Mr. Kim ng tawad. Hindi niya na din kaya ang nararanasan nila ngayon. Humingi ulit ito ng tawad habang papahakbang na ang paa. Wala nang ang nagawa itong si Jinwoo kung hindi isigaw na lamang ang pangalan ni Mr. Kim. Dito nga ay nabawasan na naman ng isang apoy na pula ang altar. Umagos na nga lang ang mga luha sa mata nitong ating bidang si Sung Jinwoo. Habang napapalapit na itong si Mr. Kim sa pintuan ay sa isip-isip niya na nagpapatawa ba itong si Mr. Kim sa paghingi nito ng pasasalamat. Umiiyak na nga lamang itong ating bida at parang mawawalan na din ng pag-asa. Sapagkat tinakbuhan at iniwanan na nga rin sila nitong si Mr. Kim. Balisang-balisa na itong si Jinwoo dahil sa ginawa nitong ni Mr. Kim. Parang ito na nga daw ang katapusan nilang tatlong natitira pa dito. At dito na nga nagtatapos ang ika-9 na chapter ng manhwa na Solo Leveling. Maraming salamat! At kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay huwag kalimutang mag-like, share at follow.